samahan yung mag-ama, lalo ko silang babantayan. Tingnan natin kung hindi siya sumuko. Naku, talaga, subukan niya ako. Binibigyan mo ba ng mali siyang pag-usap namin ni Sofia? You think I like her dahil nag-usap lang kami? Sa tingin mo ba hindi ko napapansin na palagi mo siyang pinagmamasdan? Ate Mimi, si Sofia. Fiancé siya ng business partner namin ni Tessa. At si Ate Mimi, ang sister-in-law ko at ang anak niya si Denden. Sino siya? Parang familiar kasi yung mukha niya sa akin. Siya ba yung asawa ni Rico? Oo, pero patay na siya. Dumating na ba si Ma'am Sofia? May maghahatid lang daw sa kanya mula doon sa mall. Sino maghahatid? Rico, Manang may tiwala naman ako kay Ma'am Sofia eh. Pero yung Rico, wala akong tiwala doon. May gusto yung kay Ma'am Sofia. Gusto ko siya. Mga ganyang klaseng babae ba dinadala mo dito, di hindi tayo nagkakagulo. Wala akong gusto kay Sofia. Alam mo, huwag ka na mag-deny sa akin, okay? Matagal na tayong magkakilala. Minsan ko lang nakita yung ngiti na yan. Nung nakilala mo si Maricar, okay? Si Joanna? Ay, nagpa-practice po ng kanya pag-piano. Puntahan niyo na lang po siya doon. O, diba? Sabi ko naman sa'yo, dadalawin kita eh. Pero, naku, paano ba yun? Hindi ako nakapagdala ng pasalubong ko para sa'yo. Okay lang po. Ang importante, nandito kayo. Talaga naman tong baby na to, ang galing-galing magbola. Pwede ba namang wala akong pasalubong sa'yo? Pero wait, pwede ba ako mag-request sa'yo? Pwede bang bago mo buksan tong pasalubong mo, mag-play ka muna ng piano? Sige po. Tara! Ikaw po, tita. Ayan, sige. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ay. Salamat. Natapos yan ang problema natin dito sa South Korea. Oo nga. Well, anyway, I'll call Jenny to fix the wire transfer para mabayaran na yung dapat bayaran Teka ng lang, di company. ba trabaho ni Rico yan? Ba't di mo na lang siya utusan? Well, let's just say the Cold War isn't over yet. Tessa, ceasefire ka naman. Diba? Pagkabuling ka ng lalaki once, twice, tama na yun. Huwag kang ma-pride. Baka mawala pa si Rico sa ginagawa mo. I don't think so. Alam mo, hanggang hawak ko si Joanna, hahabol at hahabol sa akin si Rico. Huwag kang magpakasiguro. You only have the fruit, but you do not have the tree itself. Diba? Ang prutas, mabilis malagasan sa konting pagbabago ng panahon. Baka isang araw, ibang kamay nang nakasalo kay Joanna. Ano nang panghawakan mo kay Rico kapag mangyari yun? Whereas kung si Rico ang hawak mo, kahit mawala tong si Joanna, nasa iyo na mismo ang pakay mo. Diba? Ang galing-galing talaga! Lagi po kasi kami nagpa-practice na ni Mami. Ah, talaga? Tita, gusto niyo po ba mag-play? Gusto ko sana, kaya lang hindi ako marunong. Tuturuan ko po kayo. Kukunin ko lang po yung piano sheet ko sa room. Sige, hintayin kita dito, ha? Apo.
Hello? Oh, Tessa, kamusta ka na? Kailan ka babalik? Maybe this weekend. Okay. Good. Usap tayo pagbalik. Pwede bang pag umuwi ako, maging okay na tayo? For both our sakes. Yeah, I hope so too. Ano yan? What did you say? Ano yan? Sino nagpapatugtog? Yaya! Maricar. Maricar. Maricar? Anong tinawag mo sa akin? Maricar. Maricar? Yeah, my wife. Madalas kasi siyang makipag-play ng piano kay Joanna nung buhay pa siya. Yung tinutugtog mo, paboritong piyesa niya yon. Actually, akala ko nga na bumalik siya for a while eh. Pero syempre alam ko hindi naman mangyayari yun. Isang taon na kasi siyang wala eh. Pero hanggang ngayon pakiramdam ko na parang nandito pa rin siya sa paligid namin. Na binabantayan kami ni Joanna. Anyway, pasensya na lang. So, nagpapiano ka pala. Matagal na kasi akong hindi tumutugtog, kaya medyo hindi na rin ako ganun masyadong marunong. Talaga, parang natural na natural ka nga eh. Actually, sabi sa akin ni Maricar na kahit sino pwede mong turuan magpiano pero konti lang yung marunong tumimpla. Daddy! Ah, baby! Mwah! Mwah! Ano, nakuha mo na? Play na po tayo ng piano. Sige. Ano ka na? Dito na ako. Ayan, okay. Kung mahirap yan ah. Ka na. Excuse me. Tessa. Sakto. Halika. Yeah. May papakilala ko sir. Mr. Ho, this is Tessa Soriano, my business partner. Hello. Mr. Ho. Hello. Nice to meet you. Please explain. Our company is launching a new skincare treatment. We develop using stem cell. We like to invite you to participate in our event. This is huge. Kung makuha natin yung license ng treatment na to, big opportunity. There is another company in the Philippines. They are very interested in this product. But since you are already here, we like to offer this to you first. Okay, we will observe first. Ako na mag-handle ng account na to. I'm very curious about stem cell technology. Matagal na ako nag-research tungkol dyan eh. You research it. Matatagalan pa ba tayo dito? Kung makuha natin to, Tessa, tayong magiging una na magbibigay ng ganitong klaseng service sa Philippines. We will be number one, automatic. I'll be honest with you. I am very much interested in the stem cell technology. It's just that one part of me wants to go home. I have to see Rico. Earl, kailangan ko na umuwi. Kailangan ko ayusin yung relasyon namin. Naintindihan kita. Pero kailangan natin gawin to. Trabaho natin to. Okay?
Besides, absence makes the heart grow fonder, hindi ba? Okay? Galing naman talaga! Alam mo, sigurado ako, mai-impress sa'yo ang buong school mo. Kinakabahan nga po ako sa talent showcase namin sa school. Bakit ka naman kakabahan? Eh, ang galing-galing mo nga mag-practice eh. Alam mo, dapat pagdating mo doon, ang iisipin mo, tapos sasabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Ganon, ha? Tita, pwede po ba kayo sumama sa talent showcase ko sa school? Baby, wag na. Nakakahiya naman kay Tita Sofia mo. Ha? Hindi. Okay lang. Pwede naman ako sa araw na yun yung wala akong gagawin. Kung gusto mo, magdadala pa ako ng banner, tapos lalagay ko doon, Go, Joanna! Tapos i-cheer kita! Gusto mo ba yun? Look, Sofia, you don't have to do this kung napipilitan ka lang. Total, nandun naman si Ate Mimi, di ba? Para samahan tayo. Hindi. Okay lang talaga. Nasa bahay lang naman ako sa araw na yon. So, okay lang talaga sa akin na manood. Lalong-lalo na, #1 fan ako ni Joanna, di ba? Ikaw ha? Mula nang makilala mo yung si Joanna, wala nang nasa bibig mo, Joanna ka ng Joanna. Ewan ko ba, Manang, pero alam mo, napakabilis talagang napalapit sa akin ng loob yung si Joanna. Ma'am, di ba mawala ng nanay yung batang yan? Oo, nakakaawa nga siya eh. Parang napakabata pa niya para mawalan ng ina. Siguro ang hirap-hirap lumaki nang wala kang nanay sa tabi mo. Lalo na yung batang yun, parang napakalapit pa niya sa mommy niya. Alam mo ma'am, palagay ko magiging best mommy ka. Talaga? Ano mo naman nasabi? Ang lambing sa bata eh, partida na, hindi nyo kaano-ano yun eh. E di kung tunay na anak yun, di lalo na oh. Nako, bago anak-anak ha? Kasal mo na. Wanda ko, napaka-conservative. Diba? Eh ma'am, ano bang gusto nyo? Babae o lalaki pag nagkano ka? Alam mo, B-boy, para sa akin, hindi importante ang kasarian. Kahit babae pa yan o lalaki, importante, malusog. Tsaka kung po pwede sana, gusto ko yung kasing lambing ni Joanna. Pwede. Diba? Nga nga, kasal mo na, bago baby. Ayan. Tatandaan ko yan, oh. Tandaan mo yan. Teka, si Earl tumatawag. Hey, Sofia! Earl! Ano, kamusta ka na dyan? Natapos niyo ba yung gagawin niyo? Yung pinunta mo dyan, naayos mo ba? Oo, nag-meeting na kami dun sa customs at malapit na maayos. May form na kaming kailangan i-attend. So, matatagalan ako dito ng siguro mga few more days. Ay, ganun ba? Yeah, ganun. Kailan ka babalik? Next week. Next week pa. Namiss mo ba ako? Miss na miss ka na naming lahat. Ayan sila, oh. Sir, size 7 po, sapato, size 7, sir. So, anong ginawa mo ngayon? Anong ginawa mo today? Kanina, pinuntahan ko lang si Joanna. Joanna?
Oo, yung anak ni Rico. Di ba nakasalubong namin sila ni Manang Siling nung isang araw? Tapos, inimbitahan niya akong pumunta sa kanila para maglaro kami. Okay lang ba sa'yo na dinadalaw-dalaw ko yung bata? Okay naman. Wala naman ang sumadot, di ba? Sabi ka ng kapamilya at magiging ina. Bayaan mo, pag uwi ko, babawi ako sa'yo, asikasuhin na natin yung wedding natin. Ha? Namiss na talaga kita. Mag-iingat ka dyan, ha? I will. So this is a wedding I did in Baguio last year. May pagka outback country yung theme ng buong wedding. And this one is a beach wedding in Boracay. What do you think? Parang okay naman sa akin yung beach wedding. Pero okay lang ba na hintayin natin bumalik si Earl bago tayo mag-decide? Kasi baka mamaya okay pala sa akin tapos hindi pala niya gusto. Actually, binilin sa akin ni Earl na ikaw daw mag-decide kung anong gusto mong theme para sa wedding ninyo. Ganito. I have a beach wedding coming up. Bakit hindi ka sumama para magkaroon ka ng ideas? Itong Friday na yon. Friday? Sayang naman, hindi ako po pwede. Talent showcase yun ni Joanna eh. Can I ask you one thing? Wala ka talagang idea kung anong gusto mo sa kasal mo? I mean, most women I know, bata pa lang sila, nakaplano na yung dream wedding nila. Pero ikaw, maski peg, wala. Okay lang ba sa ibang araw na lang natin pag-usapan to? Marami pa kasi akong gagawin eh. Pasensya ka na, Chloe. Sure. Think about that beach wedding, okay? I will. Napadala na sa akin ni Jenny yung kontrata, but just go through it again. And make sure na hindi nasasabit yung supplier. You know how big this launch is, right? Sige, ako nang bahala. We'll be back before the event. Alam mo, arami pa namin kailangang asikasuhin dito ni Earl sa Korea. But if I had the choice, gusto ko nang umuwi. Sawang-sawa na ako sa kimchi. Come on, what's a little sacrifice? Total kumpanya mo naman ang magbe-benefit. I know. But you know, there's no place I'd rather be but in your arms, right? Rico? Yes. Parang wala ka naman sa mood kausapin ako. Pakausap na nga lang kay Joanna. Baby, kakausapin ka ni Mami Tessa mo. Hello, Tita Tessa. Oh, Mami Tessa lang tawag mo sa akin, di ba? Are you excited for your pasalubong? Marami akong biniling dolls for you. Thank you po. Oh, by the way, your dad told me na meron kang talent showcase on Friday. Andito pa kasi si Mami Tessa sa Korea noon. I don't think I'll be able to make it. I hope you're not mad at me. No po. Babay na po. Tatapusin ko lang po tong homework ko. Bye. Mwah. Oh, baby, merienda. Tama bang kulin to? Naku, sir. Mukha yatang hindi na nami-miss ni Joanna si Ma'am Tessa. Sa bagay, nandiyan na si Ma'am Sophia. Sige po. Ma'am, dami nating pinamili Regalo ko to kay Joanna para sa talent showcase niya. Ba? Swerte naman ng bata Naku, ma'am, palagay ko kailangan nang umuwi ni Sir Earl Huh? Para masimulan niyo yung gumawa ng baby ba? Alam mo, ikaw talaga, B-boy. Puro ka talaga biro. Ay. Alis na pa ka, ma'am. Si Earl, Ano daw po? parang galit yung boses. Ha? Nag-away ba kayo?
Hello? Earl? Nakausap ko si Chloe. Wala daw siyang napala sa'yo. Ay, hindi. Sinabi ko kasi sa kanya na kung pwede, hintayin ka na lang namin bumalik. Para sabay na tayong magdesisyon kung ano mangyayari sa kasal natin. Eh, busy nga ako dito. Ikaw dyan ang hindi busy. Ikaw dapat ang mag-asikaso niyan. Baka naman ayaw mong asikasuhin dahil nagdadalawang isip na pakasalan ako. Earl, hindi. Ano ka ba? Huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Okay, then prove it. Samahan mo si Chloe. Hindi ako pwede. Nag-promise ako kay Joanna na manonood ako ng talent showcase sa araw na yon. Joanna? Kaano-ano mo ba yung Joanna yan para pag-aksaya ng oras mo? Okay, pupunta ka ng Batangas, naintindihan mo? Earl, pero... Walang pero-pero. Habang wala ako dyan, Sofia, isa lang ang gagawin mo. Aasikasuhin mo ang kasal natin, naintindihan mo? Ang labong nga eh. Akala ko talaga si Maricar yung nakita ko. Ang dami kasi nilang similarities eh. Pati interest pareho. Eh, si Joanna tuloy, naaliw kay Sofia. Alam mo pare, nababasa ko dyan, nagkakagusto ka na kay Sofia. No. I'm just fond of her. Alam mo, dinay ka pa eh. Ikaw na nga mismo nagsabi pare, mabait siya, maganda siya. Ano masama doon sa nagkaka-crush? Kaya nga pag-crush eh. Paghanga, bro. Ano ba? Pare, ayoko lagyan ng mali yung pagkakaibigan namin ni Sofia. I mean, besides, ikakasal na siya sa business partner namin. Nag-usap na rin kami ni Tessa na susubukan namin ayusin kung anong meron kami. Alam mo, sabi mo eh. Alam mo, Brad, hindi mo masasabi kung sino talaga matitipuan mo. Alam mo, minsan, kung sino pa yung hindi available, doon ka pa mahuhulog. Trust me. Hindi lang sa naisipin ko sa long distance relationship. Umuwi ka na kasi. Baka ikaw, sige, out of sight, out of mind. Nakausap mo na? Wala eh, ring lang ng ring eh. Alam mo pare, isa lang ibig sabihin yan sa babae. Pag hindi niya sinasagot yung tawag ng lalaki, ayaw niya makipag-usap. So, anong gagawin ko? Anong pumasok sa utak mo? Bakit yung hinalikan yung babae? Wala akong tiwala doon sa lalaking yon. Magiging masama yung influensya kay Sofia. Magkasama kayo ni Sofia? Sofia,